Bilang bahagi ng Philippine-Japan Friendship Week, naglunsad ng job fair ang Department of Migrant Workers. 25,000 na trabaho ang hiring sa Japan. Nasa frontline ng balitang yan si Reynel Pawi. Alas 5 pa lang na madaling araw, umalis na sa Bulacan si Nike Lungsod para pumila sa mall na ito sa Quezon City. Isa siya sa mga early bird applicant para sa job fair na ang point of destination, off to Japan. Mula sa pagiging office staff, susubukan niya naman ang swerte sa pagpasok sa pagtatrabaho sa mga farm sa Japan. Mababa po kasi yung minimum wage dito. Hindi po kaya makabuhay ng pamilya pag mag-isa lang po nagtatrabaho dito. Kaya kailangan po mag-ibang bansa. Sabi ng ilang recruitment agency, malaki ang demand ngayon sa pagtatrabaho sa mga vegetable at fruit farm. Patok rin ang pagiging shellfish harvester. Nag-harvest po siya ng mga clams, ng oyster, tapos yung laman po nun, yun po yung tinatanggal. Tapos yun na po yung binibenta sa restaurant. Tuwing October po yun, mas malakas sa Japan. Ang mga agriculture-related na trabaho, maganda raw ang pasahod at karamihan, mechanized farming na ang ginagawa. Ibig sabihin, may tulong na makabagong teknolohiya at makina ang pagtatanim o pag-ani. Ang minimum salary pagdating doon sa Japan is around 60 or 70,000 above, no? Pero ang maganda kasi dito, ilang taon na tayong may mga kababayan na pumupunta sa Japan, 'di ba? So nakikita nila na unang-una protektado yung kanilang mga karapatan. Wala kami masyadong welfare cases na natatanggap. Ang work inclusivity culture sa Japan ang nakapag-engganyo rin sa 25-year-old IT expert na si Carl. Bilang miyembro ng Persons with Disability o PWD sector, mas accessible raw ang mga basic need na mga gaya niya sa Japan. Mas naka-commute ka po mag-isa, mas nakaikot ka po mag-isa, mas adaptable yung paligid mo. Very built-in para sa iyo, para sa mga PWD ganun po. Para sa mga hindi nakapunta sa job fair, maaari pa ring bisitahin ang official website ng DMW para sa listahan ng mga lehitimong recruitment agency. 25,000 jobs ang binuksan bilang bahagi ng Philippine-Japan Friendship Week ngayong unang linggo ng Agosto. Paalala ng DMW, walang dapat bayaran ang mga aplikante sa buong application process, maging ang Japanese language training, libreng ibibigay sa mga successful applicant. Yung mga nagpapabayad agad through TikTok or Facebook para lang mapa-interview, para lang mag-apply sila. Ngayon pa lang sinasabi ko, scam na yan. Sa ngayon, nasa 300,000 ang registered OFW sa Japan. Nagbabalita mula sa Frontline, Reynel Pawid, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.